Samantala, narco-vloggers at pogo-funded. Ito ang mga mabibigat na akusasyong pinukol ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers na hanggang din kinontra nilang social media vloggers sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong libel laban sa nila'y nagpaparatang na kongresista. Ang habang na ito ay sinangayunan ng isang dating kadre ng CPP-NPA-NDF at mga political commentator na may malasakit sa kalayaan ng pagpapahayag. Si Jane Codnita magbabalita. Isa sa mga pangunahing dahilan ng reklamo ng ilang vloggers laban kay Congressman Ace Barbers ay ang kanyang direktang pagpaparatang na sila ay narco-vloggers at may koneksyon sa Pogo. Dahil dito nagsampa ng patong-patong na kasong libel ang ilan sa kanila bilang tugon sa umunoy mapanirang pahayag ng kongresista. Sinang-ayunan naman ni Ipanaw Sambayanan nominee Jeffrey K. Eric Celis ang hakbang na ginawa ng makasamahan niyang political commentators. Sabi pa ni K. Eric, walang mali sa pagsasagawa ng political commentary o sa malayang pagpapahayag ng saloobin sapagkat ito ay tungkulin ng bawat responsabling mamamayan. Ngunit sa kasalukuyan, tila nagiging kasangkapan daw ang Kongreso sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez para busalan ang mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng harassment at pananakot. Nararapat lamang na gawin yan ng ating mga social media personalities, political commentators at mga vloggers na kagaya ni Ka Eric na gumagawa lamang ng aming demokratikong karapatan sa malayang pagpapahayag at makatarungang pagpupuna sa mga nagaganap sa ating lipunan, partikular sa kaganapan sa mga patakaran ng gobyerno ni Marcos at ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabila nito, sa kanyang dalawang privilege speech nitong Huwebes, iginiit ni Congressman Barbers na hindi siya nababahala sa isinampang mga kaso laban sa kanya. Gayunpaman, inamin niyang naiintriga siya kung bakit pumalag ang mga nagsampa ng kaso sa paggamit niya ng terminong narco-vloggers. Gayong wala naman daw siyang binanggit o tinukoy ng mga pangalan mula sa hanay ng mga social media political commentators. Subalit, hindi may kakaila na ang kanyang paggamit sa termino ay may negatibong implikasyon na maring makasira sa reputasyon ng mga online commentators na kritikal sa gobyerno. Itong patawag niya ni Congressman Barbers na mga pogo-funded vloggers at mga narco-vloggers insinuating a very malicious and intimidating kind of public declaration na kung saan pinapalabas niya without an iota of evidence or any proof of substantial material basis para patutuhanan na pinupunduhan ng mga pogo operators o ng mga narco politicians o narco syndicates ang mga political commentators nung nakaraan na nag-privilege speech siya at nagsagawa ng pagsulat sa NBI upang gawin po ang mga pag-imbestiga na ito to the point na hinaharas na niya kami at ang iba pang mga political social media commentators. Ang tunay na diwa at pagiging sagrado ng demokrasya ay nakasalalay sa pagiging bukas nito sa iba't ibang pananaw, lalo na sa mga salungat na opinyon. Dapat raw tanggapin ng Administrasyong Marcos ang mga puna at huwag itong supilin. Dahil ang pagsupil sa mga kritikal na kritiko ay isang malinaw na tanda ng tyrannical na pamamahala o isang sistema na hindi nalalayo sa diktadura. Sapagkat ang diwa at ang buong pagiging sagrado o the sanctity of democracy is in its openness to listen to both sides of opinions and encourage and promote dissenting opinions. At hindi para isuppress ito, takutin ang mga nagsasagawa ng pagpapahayag na salungat sa mga status quo o sa kasalukuyang administrasyon sapagkat yan ay mga hakbang ng tyrannical o despotikong pamumuno similar to a dictatorship. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.